Madaling araw po ngayon, 3 o'clock po kayo nag-start. Bakit po naisip natin na mag-umpisa ng madaling araw dito po sa Kartilya ng Katipunan tungkol sa ating ipinaglalaban? Unang-una po kasi National Heroes Day po ngayon at siyempre akmang-akma na magbigay po tayo sa Bonifacio ng Katipunan. At akmang-akma rin na dahil sa nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot dahil yung nangyayari sa Davao City. Bago pa nangyari sa Davao City, alam na natin na marami talagang pagkiurak sa ating karapatang pangtao. So, nangyari na lang na talagang blatantly ginawa nila ngayon sa Davao City OGC na may namatay pa at syempre maraming injury. At sa oras na ito, ngayon, nangyayari pa rin ang kaharasan, ang harassment na nangyayari sa kanila. Masakit, napakasakit. So ngayon, alas 3, yung sinasabi nilang last watch, gusto namin umpisahan itong Black Monday na ito sa isang dasal at panalangin na sana naman maging worse at yung nga sabi natin kanina na haplusin ang puso ng ating mga namumuno dahil mukhang the evil has come to the palace at talagang harap-harapan. Yun ang masakit kasi parang harap-harapan na sinasampal sa atin ang paglabag sa ating karapatang pangtao. So sana po mahaba po ang araw namin ngayon at gusto lang namin umpisahan ngayong alas 3 ng umaga, last watch, at umpisahan namin ng dasal para gabayan kami for the whole day. Pagkakaroon pa po tayo ng pagtitipon mamaya sa Luwasang Bonifacio ng 1 p.m. At doon po tayo magkita-kita ng 1 p.m. sa Luwasang Bonifacio. Freedom Park naman po yan. At siguro naman walang manggugulo sa atin mamayang hapon. At patuloy po tayo magdasal. Araw-arawin po natin to for 7 days na 3 o'clock prayer para sa Pilipinas. Ma'am, kailangan na ba talaga lumabas ng bawat Pilipino sa kalsada, sa kanilang mga tahanan, sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Pag hindi pa po kayo lumabas, that means tolerance. Pag hindi po tayo lumabas, ibig sabihin nun, sumasang-ayon tayo sa kaharasan na ginagawa nila. So pag hindi tayo lumabas at hindi tayo nagbigay ng boses natin at hindi tayo lumabas sa lansangan, ibig sabihin nun, okay lang po ang ginagawa nilang pagnanakaw sa ating bansa, corruption, kahapon pa ko kumiyak kasi may mga namatay na at may mga injury na doon sa POGC. But aside from that, magmula noon, talagang sinusupil ang ating karapatang pangtao pagdating sa ating freedom of speech. And alam natin yung PhilHealth, napakadaming issue. Pati ba naman yung PhilHealth? Alam mo, inaasahan ng mga tao ang ganung issue ng PhilHealth. Na pagka nagkakasakit tayo, halos ang mga taong bayan, hindi na nga makalabas ng ospital. Bakit ganun, di ba? Sobra na Sobra na. Okay yan sa inyo. Wala tayong magagawa. Diyan kayo at the comfort of your homes. No? Pero sa ngayon, dapat talaga lumabas na kayo. At sabihin nyo sa gobyerno na hindi tama ang ginagawa nila. Otherwise, wala. Mangyayari sa atin na talagang bankrupt ng Pilipinas at wala na tayong karapatan. And being a National Heroes Day, we remember our heroes who have given their lives for this country, for the love of this country. And so we enkindle that spirit of nationalism and patriotism. Pagkatapos po ng inyong kaganapan ngayon, sir, ano po yung next na mga hakbang po ninyo? Well, we'll see what's going to happen in the next few hours. Pero we are ready to be in solidarity with our brothers and sisters in Davao. And we have to be alert at all times at this very special time.
Ano po ang panawagan niyo sa maraming mga Pilipino na nakasubaybay po ngayon sa kaganapang ito? Ang una ko pong panawagan sa ating lahat, mga Pilipino, na tunay nagmamahal sa ating bayan, kay anuman po ang ating religious affiliation or political color, whatever our principles, I think we have one common identity as Filipinos to stand to what is true and what is good. So sana, una-una, let us all pray together in the privacy of our own personal homes, our offices, in our cars, and bring this crisis to an end through prayers. But more is being asked from us. We have to respond to the call of our conscience and to the call of our citizenship, and therefore we have to be alert and act accordingly. So we let's gather at places where we can express our sentiments towards the government who has shown little respect to the laws and little or no respect to human rights. Sir, one question lang. Ano po reaction nyo sa pahayag ni Senator Amy Marcos? Quite frankly, I haven't read the entire statement, and so I cannot comment at the moment. Okay po. Ba nating activities ay pakikipagsimpatiya ba ito sa POJC o lahat na po ng concern ng bawat Pilipino at issue sa Marcos admin ay kasama rin po sa aktibidades? Sa tingin ko, ang lahat ng nangyayari ngayon ay patong-patong na response sa mga nangyayari. The corruption in our government, the inflation, tulong ng tao, lalo na sa mga taas ng pamimili, our foreign policies, the corruption in our government, and more importantly, the inhumane and violent abuses of the supposedly men and women who are off to protect and serve sa ating mga kapatid sa KOJC at sa lahat ng Pilipino. Bilang isang ordinaryong Pilipino, sir, ano po ang magagawa ho natin sa ginawang karahasan sa KOJC doon sa Davao City at nagkagulo ng ako kagabi at nagtapo ng ako ng tear gas itong mga kapulisan sa mga miyembro ng KOJC? I personally do not agree with the violence being orchestrated by our men in uniform, in particular by General Torres. No? Nakakalungkot na ito ang kanilang ginagawa. To serve a warrant of arrest, they have to extremely do what they did. Just simply serve a warrant of arrest, which from what I know are the warrant of arrest is already has been consumed in the first occasion. So there's a lot of legal questions that needs to be answered, and we have the proper forum for that. We have the court, we have the Supreme Court, and we hope that we continue the fight in a peaceful manner. Let us not call for violence, but let us be calm and reason and appeal to our government to respond accordingly, according to the oath that they have made in their respective offices. Sir, good morning po. Ano pong masasabi niyo, sir? Ano pong pwede natin makipanawagan sa mga iba pang religious organization? Kasi yung nangyari po yan sa Kingdom of Jesus Christ, hindi po malabo na kung pwede rin sa kanila. Definitely, that is true. It can happen to an institution like KOJC. It can happen to any religious institutions like INC, the Roman Catholic Church, even our brothers and sisters, the Muslim brothers. We have to act according to the bugso ng ating diwa sa ating sitwasyon ngayon. No? All of us are ordinary citizens, like yourselves. We woke up early this morning because we wanted to be in solidarity. We hope we can all fly to Davao and show our sentiments and share our solidarity towards them. Pero nandito tayo sa Metro Manila. So kahit nasaan po kayo, hindi man kayo makapunta sa mga lugar na ganito ngayong araw or sa mga tipon-tipon sa kalsada, kahit sa bahay, sa online, in your social media, show your true
sentiments. Huwag po tayong matakot because what we are doing is exercising our constitutional right to be heard and to say them in public forum. Sir, sa tingin mo, ito na ba ang panahon para magsalita at magsilabasan ng maraming Pilipino sa ating bansa sa nangyayari ngayon under Marcos admin? I believe this, to me, this is a tipping point for many Filipinos. So, yun po ang paanyaya ay magtipon ng matahimik in a peaceful way to express our sentiments. So yes, Bislap, panawagan natin is umaksyon tayo. This is a call for action to support our leaders, the Duterte family, and all many other good leaders who probably wanted to join us but could not. So let us still make every effort possible to resolve this issue through reasonable discourse. But kung kinakailangan ay talagang sakali tayo lahat magkikita. Sir, ang laban natin ito, hindi na siguro ito parang may kulay-kulay, no? Parang laban na po yun ng bawat Pilipino. Tama kayo dyan. Hindi na po ito laban ng KOJC lamang. Hindi po laban ito ng SMNI lamang. Ito po ay laban ng Filipinos sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, may katungkulan sa gobyerno o private citizen, we are all called to action. And the action is to do what is good and right for our country. Pilipino po tayong lahat. Pilipinas is nating mahal. Ipanglaban po natin ang bansang Pilipino at ang Pilipinas. Maraming salamat po, sir. Salamat. Pero si Miss Vivian. Kakain tayo ng kaso. Pero bago yun, kailangan lumabas muna tayo. At para naman mapakita naman natin kahit pa paano na hindi tayo kumakain. Kailangan na bang mamakita ang Armed Forces of the Philippines ginawa ngayon ng PNP sa PUGC? You know, they took an oath at bago pa nangyari ito POGC, marami na po tayo mga retired generals at salita, nagbigay na ng mga manifesto nila. At natutuwa naman ako at si Mayor Magalo, alam naman natin na the finest bago siya nag-retire and now City Mayor of Baguio. At ang sabi niya na silent is complicity, silent is tolerance. We are at the crossroad, ang sabi niya. So we'll have to make a decision. So yun napakalaking bagay na dahil kilala naman natin kung si Mayor Magalo, hindi po ba? And those are just one. City Mayor siya ng Baguio, syempre yung ating mga mayors, yung ating mga LGUs, and most especially po yung ating mga AFP. Kasi alam naman po natin yan, under the Constitution, they took an oath to protect the people.